as our guide, the committee report from Senator Miriam Santiago's committee, which is Constitutional Amendment, the Committee on Constitutional Amendment. Siyempre, yung kanilang maging conclusion at ang kanilang mga naging findings ay yun ang doon namin babasihan ang aming pag-amyenda para ng BBL, para yung BBL ay maging constitutional. Kasi ang trabaho nga ng kanyang committee vis-a-vis dito sa BBL ay para pag-aralan at tignan kung ano ang mga constitutional implications ng BBL. Dito ay isinagawa sa isinagawa sa hearing na ginawa ng kanyang komite. Ayan yung mga conclusions niya. At kung meron siyang mga nakita na unconstitutional, meron din naman siyang sinasuggest na remedy. Kaya doon namin babasihan ang mga amendments on the constitutional infirmities of the BBL. Yun ang gagamitin namin na pagpapasisa. Sir, you're one of those who signed the committee report. Does it mean 100% yes, I defer to the wisdom not only of the committee chairman, Senator Miriam Defensor Santiago, who we know is a brilliant lawyer and a very avid constitutionalist, but also the findings that she made in her committee report are based on the testimonies of siguro yung testimonya ng pinakamagagaling nating constitutionalist dito sa Pilipinas. Kaya kailangan natin bigyan ng importansya at bigyan natin ng pansin ang kanilang mga sinabi. Sir, sabi ng Congressman Rodriguez, well, I don't know kung ano pinag-uusapan niya. Hindi na didelay ng BBL dito. I have conducted hearings starting September. Nabitin lang nung pamasapan hearing. So there's no delay here. Sinisikap na namin. Walang tigil lang namin hearing. Alam na kayo, nandiyan kayo lahat. Nakikita naman ninyo. Walang tigil lang aming pagtrabaho dito. Yung iba sa inyo, sumama sa amin sa Pulo at saka sa Zamboanga. Tapos sumunod na doon yung ating mga hearing sumusunod. So tuloy-tuloy ang aming ginagawa. So unang-una, hindi ko naintindihan kung ano yung sinasabi ng delay. Pangalawa, yung sinasabi niya that dahil daw sa survey. Sabi, ang survey, kung magbabago ang survey at bumaliktad ang survey, hindi magiging constitutional yung BBL. So yung survey, walang kinalaman din sa mga issue sa BBL. Kaya namin sinasabi, may pagkakamali dahil may pagkakamali, hindi dahil sa survey. So, but alam mo, patali kong kaibigan si Congressman Rufus at siguro beleaguered lang siya dahil under the gun sila dahil marami nagsasabi na nala-improve yung kanyang committee. So, I suppose he feels that he has to defend their action. But I think he should understand that surveys have nothing to do with what with what we are doing. What we are doing is trying to fix the BBL for all the infirmities that this has, not only on the constitutional level, but on the administrative level, on the political level, on the economic level. Sir, umamin na si Senator Drilon na unlikely na mapasa to sa June 11 deadline. Anong take niyo to? Palagay ko, mahirap kahit sa House. Mahirap siguro matapos kasi kung sa House magsimula ang floor debates Monday, well, baka kakayanin nila. Pero dito sa atin, medyo behind ako ng konti. Dahil nag-iisa ako rito, there are 75 members na nag-conduct ng hearing, kaya mas maaga silang natapos. But again, tuloy-tuloy ang aming ginagawa. Tiyakin ng lahat na kung merong mga, kung kami ay hanggang ngayon ay sinusulat pa rin ng committee report ay dahil basta kami dito ay gusto lang namin gawin yung tama. Kailangan maasahan ng taong bayan na basta yung kung ano yung sa pananaw namin ay tama, yun ang aming gagawin. So, last na ba yung hearing sa Lunes? It does not matter yung mga deadline that's being given. Last day na ba yung hearing sa Lunes? June 1? June 3.
June 3? June 3, last na yun. Last na yun. Pero mukhang madadagdagan sa June 2. Kasi pinangako ko kay SP, June 3, matapos na ako ng June 3. So gagawin ko June 3, tapos na. But we may have another hearing sa second na isingit. So, So, after dalawa pa. June 3, sir, meron na po kayong committee report or hindi naman? Paano naman? Ang dami namin susulat. Kasi kung Tinanong. yung committee report kasama na yung substitute bill. Eh may susunod pa namin yung substitute bill. The substitute bill will contain the amendments that actually, may mga draft na eh. Pero siyempre, every hearing, meron kaming natututunan bago na dapat namin isama. So, ina-amendahan na naman namin, redraft ulit. So, ganun, continuing process yun. Pero ang importante dun sa committee report, eh may kasamang substitute bill. Kaya yun ang medyo mas detalyado at mas komplikado. Substitution. June 3 is the LGU. LGUs and former military. Sa June 2 marami eh. Pati yung women's groups, meron sa health, meron sa education, meron yung dito sa Senado, yung gumawa ng study ng financial economic implications ng BPL. So, pinagsama-sama na nga namin eh, para sana matapos sa isa. Senator, bakit sa tingin niyo binibigay ng pamahalaan ng MI? You'll have to ask them kung bakit nila ginagawa yun. Nakakapagtaka nga dahil hindi lang naman ang MILF ang stakeholder dito sa usapang kapayapaan na ito. At maraming stakeholder na iba. Kailangan sila maisama sa proseso para maging matagumpay ang ating peace process. Kung wala nang suporta ang mga iba't ibang grupo na stakeholders, ay palagay ko mahihirapan maging successful yung